trabaho lang dapat, aalagaan lang matandang amo, tapos uwi. Pero nang masangkot ang puso at damdamin, hindi na ganon kasimple. At nang lumabas ang anak ng amo, may lihim na mabubunyag. Handa ka na ba sa kwento ng daddy sitter? Halina't simulan na natin ang kwento. Si Mara ay isang manggagawa sa pampublikong serbisyo, nag-aalaga ng matatandang nag-iisa at nangangailangan ng tulong sa bahay. May kakaibang pinagmulan si Mara. Isa siyang magandang dalaga, magiliw, at mahinahon, kaya't maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Ang trabaho niyang maging tagapag-alaga ay nagsimula sa simpleng layunin, ngunit kalaunan, matapos makasanayan ng mga kliyente, si Mara ay nagbibigay na ng dagdag na atensyon na nagpapasaya sa mga ito at nagpapalapit ng kanilang ugnayan habang tinutulungan niya sa mga gawaing bahay. Bukod doon, madalas din siyang tumulong sa kanyang nobyo sa pagtitinda ng palamig sa tabi ng kalsada. Isang araw, dumating ang isang mamimili, na hindi niya alam ay asawa pala ng kanyang nobyo. Nagkaroon ng gulo sa gilid ng kalsada, nagtalo sila sa iisang lalaki. Doon nalaman ni Mara na niloloko pala siya, may asawa na pala ang kasintahan niya. Lumipat ang eksena sa paglalabas ng sama ng loob ni Mara sa kaibigan niya sa parke. Pinakalma siya ng kaibigan, sinabihang hindi karapat-dapat sa kanya ang lalaking iyon. Sinabi rin ng kaibigan na sa ganda, kabaitan, at pagiging mahinhin ni Mara, tiyak na makakahanap siya ng mas gwapo at mas maayos na lalaki. Matapos mapakalma, umalis na ang kaibigan ni Mara kasama ang kanyang sariling kasintahan, isang matandang lalaki. Sumakay sila sa kotse at umalis. Lumabas na ang kaibigan ni Mara ay isa ring babysitter, katulad niya, mapag-alaga at malambing, nagmamalasakit sa mga kliyente, at minsan binibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga ito, kahit sa mga bagay na dapat ay hindi nasaklaw ng trabaho. Ipinakita ang eksena na pinapasaya niya ang isang matandang lalaki na dati niyang inaalagaan, isang kliyenteng nagbibigay sa kanya ng dagdag kita. Kahit may karamdaman ang matanda, hindi pa rin siya tumigil sa pagtulong. Sobrang mabait nga raw talaga si babysitter na ito, at dahil sa ganoong paraan, mabilis siyang kumikita ng malaking halaga. Samantala, si Mara ay abala pa rin sa pagtitinda ng yelo sa kalsada kasama ang kapatid niyang si In. Hininginiin ang dagdag na pera para pambayad sa matrikula dahil malapit na ang deadline. Dahil doon, lalong nainis at natarante si Mara kung saan kukuha ng pera. Si In, sa kagustuhang makatulong at magkaroon ng pera, ay humingi ng tulong sa kanyang nobya, sa paraang hindi marangal, kapalit ng perang inaasahan niya matapos. Ngunit nabigo siya, hindi siya binigyan ng pera. Walang laman ang wallet, kaya lalo siyang nainip at nabahala. Dahil sa desperasyon, pinilit pa niya ang isa pang pagkakataon na baka mabigyan siya ng kaunting halaga, ngunit sa huli, palihim niyang kinuha ang ilang pera sa wallet ng nobya habang ito ay naliligo. Pag-uwi niya, hinarap siya ni Mara na abala sa pagkwenta ng mga gastusin. Tinanong siya ni Mara kung nakakain na ba siya, ngunit maya-maya ibinahagi ni In ang kaunting pera para pangdagdag sa pangbayad ng kuryente at iba pang bayarin. Tinanong siya ni Mara kung saan niya nakuha ang pera, at nagsinungaling si In, sinabing ito ay galing daw sa fundraising ng mga kaklase niya. Kahit mabigat sa loob, tinanggap ni Ate Mara ang perang ibinigay ng kapatid niya, kahit alam niyang dapat siya ang nagbibigay ng tulong sa kapatid niyang mahal. Kinabukasan, dumating si Ella, ang kasintahan ni In. Lumabas ang totoo, kinuha ni In noong gabing iyon ang 8,000 piso mula sa wallet ng nobya niya, nang maibalik ng staff ng hotel ang wallet na iyon na wala ng laman. Sa CCTV, malinaw na nakita ang ginawa ni In, kaya't nagalit at nagtaka si Mara nang malaman ang nangyari. Ngunit sa loob-loob niya, para sa kinabukasan ng kapatid niya, nagpasya si Mara na mas magsipag pa sa trabaho bilang tagapag-alaga upang mapunan ang mga pangangailangan nilang mag-ate. Lumipat ang tagpo sa kalye, kung saan naglabas ng sama ng loob si Mara sa kaibigan niya tungkol sa hirap ng paghahanap ng madali at mabilis na pagkakakitaan. Ang kaibigan niyang may hilig sa pamper, ay may nobyong mayaman na nagngangalang Daddy. Ibinunyag ng kaibigan na naging tagapag-alaga siya ni Daddy Sater, at ipinaliwanag na ang tinutulungan niya, mayaman, ay isang matandang lalaki na nangangailangan ng alaga at lambing, parang sugar daddy, ngunit may karamdaman at nangangailangan ng kalinga at pagkalinga ng isang babae. Nangako rin siya na tutulungan si Mara makahanap ng ganoong trabaho, mas madali, mas mabilis kumita. Ibinigay niya ang card ng contact at address para subukan ni Mara maging daddy sitter, at tinuruan siya ng live sa pamamagitan ng cellphone kung paano maging mahusay na tagapag-alaga sa ganoong larangan.
Dumating si Mara sa bahay ng matanda, gamit ang address na ibinigay ng kaibigan. Nakilala niya roon ang kliyente na naghahanap ng tagapag-alaga. Pinapasok siya sa bahay, inalok ng isang basong alak, at pinaupo. Ang kliyente ay malusog at maayos pa ang pangangatawan. Ipinakilala ni Mara ang sarili bilang isang estudyante sa kursong nursing na may isang kapatid na lalaki, at umila na sa mga magulang. Nagpakilala rin ang lalaki, Ryan Mariano, 54 na taong gulang, at pareho silang walang asawa. Naibahagi ni Mara na kakahiwalay lang niya sa kanyang nobyo dahil siya'y niloko nito. Sinabi ni Mariano na may natitira siyang 6 na buwan hanggang 1 taon na buhay, at gusto niyang maging masaya sa natitirang panahon. Nagkasundo sila tungkol sa pag-aalaga, pagbibigay at pagtanggap ng tulong, at lambing sa isa't isa. Nagsimula ang kanilang unang malapit na sandali, isang tagpong mainit ngunit may halong malasakit, bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang daddy sitter. Ngunit sa kalagitnaan, sumakit ang ulo ni Mariano, nalaman ni Mara na ito pala'y may tumor sa utak, dahilan kung bakit madali itong mapagod. Gayunman, binigyan siya nito ng malaking halaga bilang kabayaran sa kanyang pag-aalaga. Masaya si Mara sa unang araw niya sa trabaho. Ipinagdiwang niya ito kasama ang kaibigan, uminom at sumayaw, habang ikinukwento ang unang karanasan niya bilang daddy sitter. Habang sila'y nagkakasiyahan, tinawagan ng kliyente ang kaibigan niya, kaya umalis ito at naiwan si Mara mag-isa. Sa bar, nakilala ni Mara ang isang bagong kakilala na nagngangalang Yusef. Magkasama nilang ginugol ang magdamag, hanggang sa nauwi sa malalim at mainit na pagkakaintindihan. Kinabukasan, bumalik si Mara sa bahay ni Mariano at ipinagluto siya ng almusal. Lalo siyang naging malapit kay Mariano, na tila hindi na mawalay sa kanya, laging naghahanap ng kanyang presensya at lambing. Sa natitirang panahon ng kanyang buhay, nais ni Mariano na makasama si Mara at nag-propose ito sa kanya, may dalang singsing sa kamay. Ngunit hindi pa handa si Mara, at maluwag na tinanggap ni Mariano iyon, sinabing hihintayin niya hanggang maging handa ito. Agad namang tumawag si Mara sa kaibigan niya, nagkwento tungkol sa nangyari. Habang nag-uusap sila, narinig ni Mara si Mariano na nakikipagtalo sa anak niyang si Joseph. Ipinakilala ni Mariano si Mara sa anak nito, at noon nagulat siya. Si Joseph pala ay si Yusef, ang lalaking nakilala niya kagabi sa bar. At agad namang nakumpirma ni Yusef na si Mara nga ang babaeng nakabembang niya noong gabing iyon. Nagsimulang mabahala si Mara. Kahit nang makauwi na siya sa bahay, dala pa rin niya ang bigat sa dibdib. Ikinwento niya sa kapatid ang kanyang mga pangamba at pagod, at ang desisyon niyang gusto nang huminto sa pag-aalaga kay Mariano. Ayaw na niyang maging daddy sitter. Nais na lamang niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral sa kursong nursing at magtrabaho sa ibang bansa balang araw. Inalok pa nga ng kanyang kapatid na siya na lang ang maghihinto sa pag-aaral at magtatrabaho, ngunit tinanggihan ito ni Mara. Patuloy pa rin siyang hindi mapalagay, parang may mabigat siyang iniisip. Dahil sa malalim na pagmamahal ni Mariano kay Mara, napagpasyahan niyang ipamana sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan. Ngunit narinig iyon ni Joseph, ang anak niya, na hindi matanggap na wala siyang matatanggap na mana mula sa sariling ama. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng mag-ama. Doon nagplano si Joseph na lasunin ang kanyang ama sa pamamagitan ng juice na inihanda ni Mara. Isang araw, nasaksihan ni Joseph nang hindi sinasadya ang mainit na sandali ng ama at ni Mara sa bahay. Sa galit at selos, hinarap niya si Mara, nang udyok at nagbanta, sinabing gusto rin niyang makasama si Mara, at ipinakita pa ang video ng dati nilang pagmumukbang, na palihim pala niyang nai-record. Sa takot, napilitan si Mara na sumunod sa kagustuhan ni Joseph. Ngunit hindi pa doon nagtapos, inutusan pa siya ni Joseph na lasunin si Mariano, kapalit ng katahimikan. Mariing tumanggi si Mara, ngunit wala siyang nagawa kundi umayon sa plano upang hindi masira ang kanyang pangalan. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, naghanda si Mara ng juice para kay Mariano, na nakahanda na para sa kanyang pang-umagang ehersisyo. Masaya pa rin siyang naglingkod at nagpakita ng lambing, sapagkat natutunan na rin niyang mahalin ang matanda. Ngunit habang nagaganap ang kanilang ritual ng pagtatanim, sumigaw si Joseph, dala ang cellphone at binalak ipakita ang video nilang dalawa ni Mara. Nagpanik si Mara, ngunit lumabas pala na biro lang ito, isang prank mula kay Joseph. Gayunman, lalo siyang natarante at hindi mapakali. Nang gabing iyon, kinausap ni Mara si Joseph, nagpas siyang gawin ang hinihingi nito upang hindi na kumalat ang video. Ayon sa plano ni Joseph, lalagyan niya ng gamot o lason ang inumin ng ama upang mamatay ito at makuha ang mana.
Wala nang ibang pagpipilian si Mara, kaya pumayag siyang isagawa ang plano. Sa mabigat na puso, dinala niya ang baso ng juice papunta kay Mariano. Nang inumin ito ni Mariano, bigla siyang bumagsak at nawalan ng buhay. Lumabas si Joseph, tumawa at nagsaya. Akala niya'y tagumpay na siya. Ngunit sa isang iglap, lumitaw si Mariano, buhay pa pala. Lumabas ang katotohanan, niloko ni Mara at Mariano si Joseph. Matagal na nilang ipinaalam sa pulis ang balak ni Joseph na patayin ang ama. Agad siyang inaresto ng mga awtoridad dahil sa kanyang ginawa. Sa halip na mana, bilangguang napala ni Joseph. At sa huli, ang buong ari-arian ni Mariano ay naipamana kay Mara. Siya ang naging tunay na tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Mariano. At doon nagtapos ang kwento. Salamat sa panood. Paki-subscribe and like na din po. Salamat.